mula sa mga pasabog ni Sian Gasa, mula sa orihinal na statement ng mga taong kasama ni Tintin, mula sa tangible black and white paper kung saan malalaman natin kung ano ang dahilan ng lahat at marami pang iba ay ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Pag-usapan muna natin ang statement ni Sian Gasa tungkol sa paksang ito. Kaalaman, sino nga ba itong Sian Gasa na ito? Well, sa mga hindi nakakaalam kung sino nga ba ang taong ito at bakit bigla na lang sumulpot sa issue tungkol kay Tintin, ay I've got you covered. Basically, buddy, ay isa siyang convicted scammer dito sa Pinas at dahil may kaso siya dito ay nagtatago siya ngayon sa ibang bansa. Kung matagal ka na rin dito sa channel ay naitampok ko na siya. Ito ay yung tungkol naman sa infamous na si Francis Leo Marcos. Sa video ito noon ay sinabi ko na malaki ang tsansa na tama ang mga paratang ni Sian na isang bogus si FLM dahil naniniwala ako sa kasabihang ang magnanakaw ay kilala ang kapwa magnanakaw. And well, dahil lumalabas na parang unpopular opinion ang opinion ko noon, leftist ako sa videong yon at kasagsagan pa ng mga taong ipinagtatanggol siya dahil nagbibigay ng kabang-kabang bigas ay marami ang nagalit sa akin. Hindi ko naman pinatulan at inayaan ko na lang dahil may iba-iba tayong paniniwala. And well, hindi naman sa pagmamalaki body pero ang lahat ng nabanggit ko sa videong yon ay turned out to be 100% true at sa ngayon, missing in action na sa limelight si FLM. Basically, bagamat wala na dito si Sian Gasa sa Pinas, ay patuloy pa rin ang mga koneksyon niya sa mga malalaking pangalan sa Pilipinas kung pag-uusapan ang pera. At bingo, sakto namang ang mga tao sa likod ng pangyayaring ito ay masasabi nating may kaya at dito papasok ang friends of friends ni Sian na friend ni Tintin. Andyan nga't mayroon pa siyang video na hindi ko alam kung 100% true pero lumalabas na kuha ito habang nagpa-party-party ang magkakaibigan. Panoorin natin ang clip na ito. Ngayon, kahapon lang ay naglabas ng video si Mr. Sian Gasa kung saan idinetalye niya ang kanyang saloobin sa kung ano nga ba ang nangyari kay Tintin noong gabing yun. Sa unang bahagi pa lang ay sinabi niya na ang lahat ay pawang teorya lamang mula sa isang tao na mulat sa iba't ibang kalokohan sa mundo and I highly recommend na panoorin ang video na pagkatapos mong mapanood ang video ito. Syempre, ililink ko na lamang ang video sa ibaba. Ilang oras ang lumipas matapos gawan ng video ni Sian ang paksa tungkol kay Tintin ay muli siyang nag-post. Ito ay ang 2 litrato ng di umano, official statement, medico legal ng katawan Tintin, and oh boy, parang nasabugan ka ng super lolo sa pasabog na ito dahil makikita dito ang ilang mahahalagang detalye. Mapapansin din na blurred ang larawan dahil hindi ko ito pwedeng ipakita dahil confidential ang papel na ito. Pero malaki ang tsansa na nakita mo na ito sa social media. Ilan sa mga halagang impormasyon ay ang presence of deep-healed laceration na isa lang ang ibig sabihin na bagamat bukas na ang isipan ni Tintin sa ginagawa ng mga matatanda, alam nyo na yung labing-labing ay walang nangyaring interaksyon noong gabing yun dahil base sa papel ay healed na nga. In layman's term ay hindi pumasok o walang ipinasok na manoy sa kanya noong gabing iyon. Ganoon din na makikita ang findings kung saan sinasabi na kaya siya nawala dito sa mundo ay dahil may pumutok na importanteng ugat sa katawan ni Tintin kaya nangyari ang lahat. Tumaas ang kanyang blood pressure. Kaalaman, ano ang dahilan ng pagputok ng ugat ni Tintin? Marami buddy, marami ang mga maaaring mag-trigger nito. Una ay ang labis na alak, labis na kasiyahan, labis na pagtutol sa isang bagay o bawal na gamot. Basta buddy, marami. Walang certainty sa ngayon kung ano ang nag-trigger nito. And well, correct me if I'm wrong buddy. Nabanggit ko kanina na ang dokumentong ito ay isang confidential na may ibig sabihin hindi dapat natin ito nakikita. That goes to show na for some reason ay may taong nakakuha ng access sa dokumentong ito at na-leak sa publiko. Malaki ang tsansa na bagamat naikalat na ito ng iba't ibang page, mga kilalang mga personality sa social media ay kay Sian Gasa original na nai-upload ang dokumento.
Ngayon, kung ang unang video ni Sian ay pawang mga teorya lamang ay base sa kanyang ikalawang video tungkol sa pangyayaring ito ay mga lehitimong impormasyon na galing sa kanyang intel at mga reliable source mula dito sa Pilipinas ang kanyang sasabihin. Again, we need to put into consideration na mulat si Sian sa mga masasamang bagay dito sa mundo at kung pag-uusapan ang pera sa Pilipinas. And brace yourself dahil base kay Master Sian Gasa, ang dahilan daw ng lahat ng ito ay over ng bawal na gamot. Let that sink in for a while. Ngayon, sa mga bata-bata na nanonood at hindi maintindihan ng sinasabi ko ay maaaring hinihit-hit o di kaya naman nakakapsul ang gamot at pag ininom mo ay lulutang ka na tila ba ikaw ay nasa heaven. Bago ka mag-comment ng mga negatibo tungkol sa statement na ito ay let me finish first. Chill ka lang buddy. Sa statement na ito ni Sian ay sinabi niyang walang pananamantala ang nangyari. Again buddy, walang pananamantala noong gabing yon kay Tintin. So basically, tama ang nasa medico legal. Walang penetration sa puwerta ni Tintin at ang dahilan ng pagputok ng ugat niya ay dahil lang sa bawal na gamot. Nabanggit din ni Sian na base sa mga impormasyon at video na isinend sa kanya mula sa kanyang intel dito sa Pilipinas ay hindi pinilit. Again, hindi pinilit si Tintin na gumamit nito kundi kusa siyang gumagamit. Bukal sa loob niya. Pero sa kasamaang palad ay nasagad niya ang kanyang sarili kaya nangyari ang lahat. Kaalaman, kung ganoon ang nangyari ay bakit hindi idinitalye ito sa dokumentong ipinakita mo sa amin? Well, again, we need to take it into consideration na ang lahat ng mga tao sa likod nito ay hindi mga normal na tao. Wait, let me use a more appropriate statement. Mga tao silang may kaya sa buhay, mga taong may pera at hindi basta-basta. Now, dito papasok ang teorya ng ilan na may cover-up na nangyayari sa kaso. I'm not here to say 100% na true na may cover-up nga pero isa yan sa mga pulso ng netizen sa pangyayaring ito na ayaw masira ang pangalan ng buong pamilya ng mga taong sangkot kaya gagawin nila ang lahat para maipalabas na walang sala ang kani-kanilang mga anak o kung sino man. Ngayon buddy, kung hindi ka pa rin naniniwala na ang lahat ng ito ay dahil sa bawal na gamot, ay maglalatag ako ng black and white paper kung saan ito ang statement ng 2 tao sa sumatotal na 3 tao na sumuko sa mga otoridad. Number 1, ang isa sa kanila ay sinabing and I quote, yung nakita ko si blank blank at si blank blank na naghahalikan doon sa pinakadulong bed malapit sa bintana. Isang statement na sinabi ko kahapon na malaki ang tsansa na may mangyayaring ganito dahil may itsura ang mga lalaki na kasama ni Tintin at ang iba naman ay mga binabae. Dagdag pa niya, nakatopless si blank blank. Pero tanda ko, bago mag 2 AM lumapit sa akin si Tintin tapos may binulong siya sa akin na parang iba ang nararamdaman niya na parang may halo sa ininom niya. Napatanong ako sa kanya, sino and she quoted, I think si blank. Pero ang tanong ngayon ay kung ang statement ba na ito ay totoo, paano naman ang sinabi ni Sian na hindi pinilit si Tintin na gumamit nito? Well, first off, wala si Tintin para ating tanungin pero para sa akin, in my humble opinion lang naman sa kasong ito, the less is the merrier. Kumbaga 12, 11 o ilan man sila ay gagawa sila ng paraan para mapawalang sala at malesen. Ang 11 sasabihin na nating isang salarin na lamang. Hindi ba't mas magiging maganda dahil napawalang sala ang karamihan sa kanila? Magkakandaturuan na kumbaga. Again, they are all innocent until proven guilty. Muling nagtanong ang pulis sa quote, may alam ka bang gumagamit sa mga kaibigan mo? Kung meron, ay maaari ko bang malaman? At ang sabi niya, opo, si blank blank po sir. Pero hindi ko siya nakitang gumagamit pero nabanggit niya sa akin nung minsan kaming nagkwentuhan. Number 2, ang statement naman ito ay galing sa isa pang kasama sa kaso, yung hawak ng mga pulis. Sinabi niyang, and I quote, ngunit noong bandang 1 AM, January 1, 2021 ay may pinakita si blank blank. Ang blank blank na tinutukoy nitong ikalawang hawak ng pulis ay ang kaparehong tao na binanggit din noong una sa pagtatanong ng mga pulis. Dagdag pa niya, may dinukot siya sa kanyang medyas at ipinakita sa amin isang powder na nakabalot sa plastic at inaya po niya akong gumamit nito ngunit hindi ako pumayag. At pagkaraan ay nakita kong lango na sina blank blank at blank blank dahil ginamit nila ang powder na dala ni blank blank.
Bullseye, tumpak na naman si Idol Sian Gasa. Body clarification lang ha, ang lahat ng ito ay hindi galing sa akin at hindi galing sa media kundi galing sa statement ng mga kasama sa kasong ito mula sa PNP. Now, here is the deal. Kung hindi ka pa rin naniniwala ay I totally understand dahil ang paksang ito ay 100% subjective. Depende talaga ang paniniwalaan mo sa iyong paniniwala. Kung i-disregard mo ito at maniniwala na may manoy na pumenetrate kay Tintin ay it's all good. Kung maniniwala ka naman na walang kasalanan ang 11 mga kasama ay it's okay lang naman din. Kung naniniwala ka na kasalanan ito ng PNP at may hindi sila ginawang proseso ay you do you. Para sa akin ay ginagawa ko ang mga video ito para maging inyong batayan sa pagpili kung saan kayo maniniwala sa mga bagay o tao na kababanggit ko ngayon lang. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.